Magandang araw po mga ka-recap at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora at ang kanyang pagbabalik sa kanyang pinaggalingan. Pagkabalik nga ni Vlad sa Sora ay agad itong dumiretso sa bahay aliwa na kung tawagin ay Black Rose. Nagulat ang lahat nang inalok niya ang 100 ginto para kay Marcela. Kahit ang matanda ay hindi makapaniwala. Natakot naman si Marcela sa tunog ng yapak ng taong papalapit sa kanya pero ang lahat ng takot na ito ay nawala nang magpakilala na si Vlad sa kanya. Hindi mapigilan ni Marcela na maging emosyonal nang makita si Vlad. Tumulo ang mga luha sa mapupungay niyang mga mata. Nagkatinginan lang ang mga taong nasa loob at iniisip kung sino ang misteryosong lalaki ang kumakausap kay Marcela. Hindi rin maitago ni Vlad ang saya sa kanyang mga mukha nang makita si Marcela. Pero biglang may naalala si Marcela. Binulong niya kay Vlad na kailangan niyang umalis dito at bilisan niya dapat. Ang mga tauhan daw ni One Arm Jack ang nagpapatakbo ng bahay aliwan na ito kaya delikado ang buhay niya. Patuloy na nag-usap ang dalawa at napansin ito ng matanda. Mukhang magkakakilala daw ang dalawang ito. At hindi lang yon, mukhang nagiging seryoso na ang paligid. Kailangang may gawin siya at tapusin na ito bago pa may mangyaring hindi inaasahan. Bigla siyang may sinemyasan sa kabilang lamesa. Mga armadong grupo ng mga lalaki. Kinuha na nila ang kanilang mga espada para maghanda. Nagsitayuan na rin ang ibang mga lalaki at tila ay lalapit sila kay Vlad at Marcela. Tumabi na ang mga parokyana sa dadaanan ng mga lalaki at makikitang nanginginig si Marcela sa takot. Nasa likuran na ni Vlad ang mga kalalakihan pero parang wala lang sa kanya. Biglang nagsalita si Vlad at sinabi na bago daw siya magbayad, ay kailangan niyang bumawi sa mga taong may utang sa kanya. Patas na transaksyon. Tinanong ng matanda kung anong transaksyon daw ito. Sinabi ni Vlad ang pangalang One Arm Jack na siyang ikinagulat ng matanda. May kailangan daw kunin si Vlad kay One Arm Jack. Makikita ang kakaibang presensya sa mga mata ni Vlad kaya napalunok ang mga taong nakakita sa kanyang mga tingin. Kalokohan daw ito sabi ng isang armadong lalaki. Parang nababaliw na daw yata ang lalaking ito. Ang lakas daw ng loob niya na banggitin ang pangalan ni One Arm Jack. Pero natigil siya sa pagsasalita nang tumalsik na ang dugo mula sa leeg niya. Sunod-sunod na saksak ang ginawa ni Vlad sa kanya gamit ang isang punyal. Walang biro at seryoso ang makikita sa mukha ni Vlad. Bagsak ang armadong lalaki nang walang kalaban-laban. Hindi makapaniwala ang lahat ng nakakita sa ginawa ni Vlad. Kahit ang matanda at parokyana ay hindi inaasahan ito. Walang masabi si Marcela sa nakita niyang ginawa ni Vlad. Kumalat ang dugo sa sahig at nagsigawan ang mga tao. Sumigaw din ang matanda pero bigla siyang pinatahimik ni Vlad. Tumahimik daw siya at maghintay sa kinakatayuan niya. Dahil ang buhay ng mga taong nandito ay kulang pa. Pinagpawisan ang matanda sa mga nangyayari. Sinabi ni Vlad sa matanda na may kukunin din siya sa kanya. Naninigas sa takot ang matanda. Dumating pa ang ibang armadong lalaki sa loob ng bahay aliwan. Tinanong nila ang misteryosong lalaki kung sino daw siya at sino ang nagpadala sa kanya. Simple lang ang sagot ni Vlad. Si George. Siya ang pinakahuling punyal ni George at ang maghihiganti para sa kanya. Nalito ang mga tao sa sagot ni Vlad pero biglang napagtanto na nila kung sino ito. Naaalala na nila. Blonde na buhok at asul na mga mata. Siya si Vlad. Imposible daw ito. Akala nila ay namatay na siya noong gabing yon. Hindi na daw mahalaga ang nangyari noon. Ang importante ngayon ay naka-jackpot sila. Kapag dinala daw nila ang katawan ni Vlad kay One Arm Jack ay sigurado na pauulanan sila nito ng ginto. Kung buhay daw pala siya ay sana nagtago na lang ito. Pero siya pa mismo ngayon ang pumunta sa sarili niyang hukay. Biglang pinatahimik na sila ni Vlad at sinabi na ngayon daw siya nila habulin. Katulad ng paghabol nila sa kanya ng gabing yon. Nakaramdam ng kakaibang lamig ang mga tao sa kanilang katawan. Hindi sila makapaniwala. Siya pa rin daw ba ang batang inalagaan ni George? Para na siyang isang lobo na uhaw sa dugo. Sinabi ni Vlad na kung patuloy lang silang tatayo dyan, ay siya mismo ang lalapit. Mabilis na sinugod sila ni Vlad. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga nakaharang sa dadaanan niya gamit ang punyal. Pinagtulungan siya ng mga tao pero walang kaproble-problema. Kahit palibutan pa siya ng mga ito ay hindi siya natitinag. Isang atake at isang sigaw. Isang sigaw ay isang buhay. Hindi daw niya hahayaan na may mabuhay at may makalabas sa mga taong ito kahit isa.
Tumatalsik ang mga dugo galing sa katawan ng mga walang kalaban-laban na mga tao ni One-Armed Jack. Ibinuhos na ni Vlad ang lahat na galit na kinimkim niya, hanggang mapagbayaran nila ang mga luha na iniyak ni Marcella gamit ng kanilang dugo. Hindi labanan ang nangyari kung hindi isang massacre. Sa isang kwarto naman ng Black Rose, nandoon si One-Armed Jack, nagpapakalasing. Iniisip niya ang buhay na kanyang tinahak. Iniisip niya rin si George. Nang mawala daw si George ay parang napasa kamay na niya ang buong squatter ng Sora. Mas angat pa siya at aabutin ang mas mataas na ambisyon. Hindi siya titigil dito, kaya hindi siya nagdadalawang isip na kunin at nakawin ang mga bagay na pagmamayari ng iba. Tumayo sa ibabaw ng mga katawan ng mga kalaban niya at abutin ang mas mataas na estado. Pero sa huli ay napagtanto niya din, na ang buhay dito sa squatter ng Sora, ay nakasalalay pa rin sa mga kamay ng nakakataas. Walang kwentang buhay daw ito. Dati ay naniniwala siyang makukuha niya ang lahat kapag nanalo na siya. Pero kahit daw siya ay natalo, siya pa rin ang nakaupo sa posisyon na ito. At si George na nagwagi sa buhay, ay namatay. Darating din ang araw na mangyayari din daw ito sa kanya. Kaunting salita lang mula sa mga nakakataas ay sigurado ito ang magdedekta ng kanyang tadhana. Walang kwentang buhay. Bigla namang may sumigaw at binuksan ang pinto sa kwarto ni One-Armed Jack. Masamang balita daw, nasa panganib sila. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ni One-Armed Jack. Ayon sa tauhan niya ay napapalibutan na sila. Saan daw at sino ang mga ito? Ang buong squatter daw ay napapalibutan na ng mga sundalo. Seryoso daw ito, kahit ang likuran nila ay puno na rin ng mga sundalo. Ito daw ay mga garrison ng Sora. Imposible daw ito. Bakit naman pupunta ang garrison ng Sora sa kanila? Nabayaran at nasuhulan na daw nila ang mga opisyal. Nagkakagulo na ang mga tauhan ni One-Armed Jack. May nagsasabi na baka nagpapatrol lang ang mga ito. Imposibleng magpapatrol lang sila. Napakarami nila kaya imposibleng walang pinaplano ang mga sundalo. Natatawa na lang si One-Armed Jack sa mga nangyayari. Iniisip na niya na darating ang araw na ito pero hindi niya inaasahan na ngayon na pala. Pero mas maganda na daw ito, dahil ang pagkasira ay nasa harapan na niya, kaysa patuloy na mangamba kung kailan ito darating. Ito na kaya ang katapusan ni One-Armed Jack. Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa mga di pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!